Sila ay mga vloggers at content creators na amazing earth heroes din pala. Sementeryo sa gitna ng karagatan, kapag binabaha, inaanod raw ang mga bangkay. Akala ko na yung mga damit na nadadaanan natin galing lang dito sa mga bahay. Pero eto pala yung mga suot ng mga patay na inilibing dito. Ito ang Kwaming Island na sakop ng bayan ng Inabanga sa lalawigan ng Bohol. Kabilang ang Kwaming Island sa maraming lugar sa bansa na nabisita na ng travel vlogger na si Joseph Pasalo. Mas kilala bilang Sef TV sa kanyang YouTube channel subscribers. May mga danggit dito. Yan, no? Dami. Sa pag-ikot ni Sef, nalaman nitong may eskwelahan ng isla. Pero ang hindi naasahang makita ni Sef sa kanyang pamamasyal, isang sementeryo. Dahil nasa gitna nga ng karagatan, minsan ay inaanod daw ang mga nakabaon sa libingan. Pag halimbawa daw nagkakaroon ng storm surge, ay tinatangay yung mga bangkay papunta dito sa mainland. Abangan, mula sa strangest, ipapasyal tayo ni Sef sa highest at creepiest places sa Pilipinas. Japanese tunnel na itinayo noong World War II sa Albay, minumulto raw. Tabi-tabi po. Lumipad papuntang Bicol si Sef para sadyain ang isang lugar na nasa bucket list niya. Ang Linyon Hill Nature Park sa Legazpi City, Albay. Medyo delikado na raw pumasok dito kasi yung ilan natatakot baka raw may ahas, may mga nakakatakot na hayop na nandito sa loob. Pero hindi pala hayop ang gugulat kay Sef sa madilim na tunnel. Hey. Muntik na akong atakihin sa puso. Ang loob pala ng tunnel ay gwardyado. Mga life-size mannequins na pinihisan para magmukhang Japanese soldiers. Yung makakita ka ng mga weirdong mannequin ay hindi pangkaraniwan sa mga ginagawa naming travel. Kaya nung nailawan namin yung ilang parte ng mga mannequin ay talaga namang nagulat kami. From the creepiest, lipad naman tayo sa tallest. Ito ang Agas-Agas Bridge sa Sogod, Southern Leyte. Ang tulay ay may taas na 89 meters. Nakakalula siya kasi kung titingnan mo mula sa taas, pababa, makikita mong gatuldok na lang yung mga bagay na nasa ilalim ng tulay. At nakaka-amaze naman kasi mula sa taas, tanaw mo yung kabundukan na sakop ng Southern Leyte, lalong-lalo na yung mga magagandang view. Mga content creator for Mother Nature, kilalanin natin ang magkakapatid na Bulakenyong paglilinis ng maduduming sapa at kanal ang laman ng vlog. Naglabasan na yung kalat, oh. Akala nyo puro kangkong lang, ano? Ayun, dami. Basura, basura at marami pang basura. Isa ito sa mga sanhi ng matinding pagbaha na nagdadala ng sakit tuwing tag-ulan. Alam niya ng magkakapatid na Art, Elmar, Adrian at Eris Santos, tubong Malolos, Bulacan. Nagpasya ang magkakapatid na gumawa ng paraan para makatulong sa kanilang barangay. Lingguhang cleanup challenge ang content sa kanilang YouTube channel at Facebook page na 4 Santos. Gusto namin ma-inspire ang mga tao na mag-inis para sa ating kalikasan. So nagsimula po kami sa bahay lang po namin. Naglilinis po kami ng bahay namin, linis challenge hanggang sa napunta po kami sa sapa kasi sa ilalim po may mga basura. Ayun po, tinatarget po agad namin na linisin kaagad. Kasi para po hindi na pagmulan ng baha. Pag may nakita po kami lugar na madumi, ini-schedule po namin yun kung kailan po kami free na walang trabaho. Ito po ay bukal sa loob po namin na nililinis para po sa ating kalikasan. 4-man team lang ang cleanup crew at walang heavy equipment sa paglilinis. Akala nyo puro kangkong lang, ano? Makalipas ang ilang oras, yan, yung dating gubat. Sapa pala yun.
Inaabot ng ilang oras ang paglilinis ng magkakapatid sa isang lugar. Pero baliwala sa kanila ang pagod. So ano pang inaantay natin, guys? Maglinis na tayo. Let's go! Abangan, Siyempre, dapat kapuso maganda actress ka na si Faye Lorenzo, dinayo ang Bulacan para tumulong sa paglilinis ng Cuatro Santos. Ilang taon din natin siyang napanood sa Bubblegang. At recently, naging bahagi siya ng afternoon primetime drama na Magandang Dilag. Pero ngayon ang Magandang Dilag makiki-collab sa gang ng Earth Warriors para maglinis ng kapaligiran. Alamin natin kung saan sa Bulacan dumayo si Faye Lorenzo. Hello mga kapuso! Nandito ako ngayon sa Matungaw, Bulacan at kasama ko ang... Cuatro Santos! Oh, guys, ano nga pala yung assignment natin today? Ano yung lilinisin natin? Ang linisin natin ngayon ay ang kanal na puno ng kangkong at basura. Ano nga pala yung gagamitin nating tool sa pagkuha ng mga basura at panglinis? Ito ang gagamitin namin, ang recycle na panalok, gagawa sa electric fan, tapos recycle na kalaykay, at walis, at panabas. Amazing nga, biruin nyo, gawa pa sa recycled materials yung gagamitin natin na panglinis at pangkuha dun sa mga basura. I love it! So ano pang inaantay natin, guys? Maglinis na tayo, let's go! Grabe guys. Para akong nagbuhat ng dumbbell. Yung mga basura dito, saka stock na tubig ito, napupunta yan doon sa may ilog na malaki doon. Itong mga basura na to, pupunta lang yan doon kung hindi natin kukunin. Apo, kung hindi po makukuha. Grabe. Kailangan talaga ubusin natin tong basura na to. Tayo naman ang may kailangan sa kalikasan eh. Uy. Hindi naman tayo kailangan ng kalikasan eh. Kahit Oo mawala nga, tayong tao. Tama ka dyan. Kahit mawala tayong tao sa mundo, ang kalikasan nandiyan pa rin yun. Dapat talaga alagaan natin yung kapaligiran natin, di ba? Para may maaabutan pa yung susunod nating henerasyon. Siyempre, dapat maganda ka pa rin habang kumukuha ka ng basura. Ayaw mag-swimming! Okay pa ba kayo dyan? Grabe, ang bilis nila maglinis. Samantalang ako, konti pa lang napapagod na ako. Basic lang sa amin na yan. Oo nga, basic lang eh. Kaya dapat galingan ko rin. Guys, ang swerte ko. Nadampian ako ng Yamashita Treasure. Ayan o. Kuya. O ayan guys, nakita nyo naman, nalinis na namin tong area na to, di ba? At nakakuha kami ng isang dosenang sako ng basura. O, kita nyo naman, di ba? Guys, good job sa atin, di ba? Especially sa akin. Galing ni ma'am. Galing ni ma'am. Ngayon ko lang na-realize na ang hirap ng ginagawa ng Cuatro Santos. Kasi di ba kapag napapanood natin sila sa vlog nila, parang ang dali-dali lang nung ginagawa nila. Pero hindi, ang hirap, di ba? Pero after mo naman magawa, nalinis mo yung mga kalat, ang sarap din sa pakiramdam, nawawala rin yung pagod mo kasi nakatulong ka sa kalikasan. Saludo kami sa ginagawa nyo. May tawag nga si Kuya Dong sa inyo eh. Amazing Earth Heroes! Maraming salamat sa inyo, Cuatro Santos, sa ginagawa nyo sa ating nag-iisang Amazing World! Mangingisda at octopus, balatag of war ang naging laban. Narito ang mainit nilang tapatan, straight from Palawan. Isa sa pinakasikat na tourist destination sa buong mundo ang Coron, Palawan. Marami ring fishing spots dito. Kaya naman pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente ng Coron. Kabilang na si Andro Solas na ngayon isa na ring vlogger. Magandang umaga sa atin mga tol. Welcome to my YouTube channel. Lalaot kami ngayon. Iba't iba ang paraan ng pangingisda ni Andro. Pero isa sa pinakapopular ang pangangawil o line fishing.
Mas isda rin ang gamit nilang bait o pain. Maya-maya pa. Pang-ihaw mga tol! Yun, pang-ihaw. Masarap to sa inihaw mga tol. Yung tinatawag na baga-baga. Minsan the struggle is real dahil ang nabingwit ay hindi pala isda at hindi rin pusit kundi pugita o octopus. Sa higpit ng kapit, pahirapan sa paglalagay sa sisidlan. At minsan ang octopus ay lumalaban. Pero sa tulo, panalo pa rin ang tao. Grabe pagdikit. Nagiliti. Ang pugita ay ibinibenta ni na Andro sa halagang 170 pesos per kilo. Napakayaman ng ating mga karagatan. Basta tama at sustainable ang paraan ng pangingisda at patuloy nating mapapakinabangan ang mga biyaya ni Inang Kalikasan. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing.